guys, magandang gabi sa inyo. Ayan, nagtatahulan na sila. So, isang malamig na gabi sa inyo mga guys. So, welcome ulit dito sa ating channel, sa ating Corgis Haven. So, ayan, maingay sila kasi namiss nila ako. Kasi kauwi lang dito sa ating bahay. So, medyo malamig ngayon dito ang panahon. Wag na kayo magtakbuhan, Huwag muna magtakbuhan. So, mga guys, maglinis lang ako para tapos mamaya tuloy natin yung ating pag-uusap ng kwentuhan. So ito guys, tapos na tayo maglinis, pero bukas na ako magbabasa nito. Marami lang mga urine marking. So, nagpapakain na rin tayo. Tapos kumain na Sophie, si Blue. So dito ang dalawang beses pinapakain sa gabi, sa umaga at gabi, yung ating si Sophie, kasi siya ay nagpapadede. Then itong si Rado, dahil puppy pa siya. Then itong ating mga ibang aso pa rito. So ito yung binibigay kong pagkain sa kanila. Yan, beef teriyaki. Baka naman gawa ng Pet One. Itong beef teriyaki, okay naman, makita ninyo maganda yung mga katawan. So pasok tayo dun sa whelping room. Tingnan natin ngayon yung mga puppy, kung ano na ang So ayan na yung ating mga puppy, malalaki na, nagtatayuan na, then nakakita na. Ayan, so nakakita na rin siya itong mga puppy natin. So ito yung female na iiwan natin, ngayon hindi ko pa napipilian ng pangalan, pero baka ang ipangalan ko rito ay wala pa. Baka ipangalan ko ulit sa kanya ay si Gucci, kasi nga si Gucci nakuha sa atin. Yun talaga ang gusto ko. Tawa dito ng isa, ayan, So lalaki, magigilas na sila. So ito female, ito female din, itong dalawang to. So ito yung may male, tatlo. Ano sila, nakakarinig. So masaya pag 1 month na ito, maaaring tanggalin ko na ito. Baka maglagay na lang ako ng isang harang dito na plywood para mas malaki na yung kanilang gagalawan. Then lagyan din natin para mas makatakbo sila ng maganda. Ayan nila. Kasi medyo malaki na rin sila, medyo may nahihirapan na rin magpadede itong si Sophie. So malamig ngayon dito sa aming lugar. Medyo may kalamigan. Ayan. Kasi dito sa kennel natin, dito sa Corgis Haven, through and through ang hangin. So open dito, bukid pa yan sa likod ng bahay na yan. Then dito naman open din, kasi itong ating kennel, itong nasa 3rd floor. So rooftop, so open na open dito. Kaya napakalamig, ang ganda ng simoy na hangin dito. Then pagdating ng tanghaling tapat, hindi naman ganoon kainit dahil through and through nga yung hangin. So ayan, kaya happy sila dito, masaya silang nakakagalaw. Then pansin nyo, wala na dito yung ating dalawang favorite na sana iiwan ko, si Gucci tsaka si Rolex. Talagang ano lang, na force lang bitawan dahil sa pakiusap ng ating kaibigan. Kaya pero
gagawa tayo ng panibagong Gucci. Yung female dito. So madaling tandaan yung female natin dito. Eto. Ayan, yung meron siyang equal lang kanyang ano, tapos merong puti. Itim din sa ulo. So yun itong tricolor na to. Ayan. Ano na, maingay na, malikot na, gutom na ito. Kasi medyo late kasi akong nakauwi. Kaya ngayon palang napakain itong yung kanilang maming si Sophie. So ayan. Hindi pa yan, maya pa yan papasok para magpadede. Ayan, ligpit na. So dito sa pagpapakain, doon nga pala po sa nagtanong, pasensya na po kayo, ngayon ko lang masasagot yung tanong nyo. Bakit daw yung ating mga alagang aso, kapag nagbigay ako ng pagkain, yan, katulad yan, ubos yung pagkain nila pag pinakain. So una-una kasi, ito kaya yung ating mga aso ay laging maganang kumain. Una, hindi natin pinatitikim ng table food, yung masarap na pagkain. So kasi pag yan ang number one, pag nakatikim sila ng table food, may lasa, at yak, magseselan na yan. Then, ang pakain ko po sa kanila, once a day lang. Ngayon, sinip ko sila sa gabi, dati umaga eh. So, nilagay ko naman sila ngayon sa gabi. Kasi nga, para minsan sa umaga kasi, maaga akong umaalis, minsan hindi ko sila napapakain. So, binalik ko na sila sa gabi. Then, meron tayong disiplina sa pagpapakain sa kanila. So hindi pwedeng sila ang masunod na kung kailan lang nilang gusto kumain. So once na binigay ko yung pagkain, meron silang 10 minutes, 10 to 15 minutes para kainin yung pagkain nila. Then pagdating ng 15 minutes at hindi nila ginalaw yung pagkain, so next schedule ng meal nila, maaring tomorrow, yung susunod na meal na nila, dahil yung katulad nito nila Basti, si Blue, at ganun din po yung mga aso nating Pomeranian at ano. So bukas na sila kakain. Maliban lang dito kasi kay dahil ito ay puppy pa itong si Rado at si Sophie naman ay may tuta. Twice a day sila kumain. Pero may disiplina pa rin. Kaya kumain o hindi sila kumain, basta't pagdating ng 15 minutes, pull out na yung kanilang dish bowl, kaya kumain o hindi. Then, tubig ka na lang. Then, bukas ka nakakain. Next schedule ng meal mo. Then, ganun din naman sila Sophie at si Rado. Kung hindi nila kakainin, bukas na ulit yung next na meal nila. Kaya mapapansin nyo, pag nilagay ko yung pagkain, kain sila. Then wala pang, mabilis silang natatapos kumain kasi alam nila na pag hindi nila ginalaw yun, wala kain. Kaya kailangan din kasi natin magkaroon ng disiplina doon sa pagkain ng aso. So kailangan may discipline din tayo. Kailangan pa rin na maramdaman ng ating mga aso kahit na gusto na talagang spoiled sila sa atin, pero kailangan pa rin nilang maramdaman na sila ay aso pa rin. So susunod sila sa akin, hindi pwedeng sila ang masunod. Katulad niyan, umupo ako, maglalapitan sa akin yan. Pero meron ako namimiss ko yung dalawa kong favorite na tuta, si Gucci at saka si Rolex. Siya, yun ang namimiss ko. Kaya ito ngayon, itong si Rado ngayon ang spoiled sa akin. Pero sa mga susunod na mga video ko, makikita niya kasama ko siya sa pag-walk. Kasama ito si Basti. Ito kasi si Basti, walking body ko rin ito. Baba ate, napakalambing yan. Ayan, malambing yan si Basti, pero may kasungitan ito. Hey! Tiya ba?
Ah. Ano yan? Yan, kanya kalaro lagi. Itong si Rado. Yung kanyang anak. Ito na siya, malambing din to. Tapos si Blue, ang karakter naman ni Blue is para siyang okay, malambing siya pero hindi siya katulad nito na papansin. Di pagka napansin ko na siya, lalayo na yan. Ayan, upo na yan ng ganyan. Ayan, maglalayuan na yan sila. Saka siya lalapit pag wala na siyang kaagaw. So ngayon pa lang bumabalik yung balahibo ni Blue. Siguro pagdating ng malamang to, magbubuntis ito. So baka after 60 days yan, anak yan. Tapos magpapahinga na. Dapat pahinga siya talaga eh. Kaya lang narihom nga yung dalawang puppy niya, si Rolex at si Gucci. So wala akong puppy nito na i-stay sa akin. Gusto ko magkaroon ako ng line ni Blue. Kung papasinin niyo kasi magkaiba sila ng yung structure ni Sophie. Si Sophie mahaba, pero si Blue ay stocky, compact. Kaya mapapansin niyo, tingnan niyo si Rado, 5 months old pero kasing haba na ni Blue. Then ito kasi si Basti is may rin ito. Medyo maigsi din to. Kaya maganda 'yon. Then nakuha ni Rado yung build nitong ni makulit na siya malambing kasi to si pasaya medyo nai-interrupt ako. Malambing kasi to si Basti. So maganda yung build kasi ni Basti, compact din. Kaya kung mapapansin, tingnan nyo gumalaw si Rado. Ganda pero may mga fellow corgi lover tayo na ayaw nila ng metal. Pero ako gusto ko katulad ng anak ko, hindi niya type yung metal. Pero ako, nagagandahan ako ng may tail. Then kung gagamitin ko kasi si Rado sa search and rescue, kailangan may tail para mas maganda yung nasusundan kagad siya pag may tail. So abangan nyo po yan, yung training niya yan. Siguro pag tungtong niya ng 6 months, start ko na siya. Tsaka pala, balikan ko lang po yung kaninang topic natin, yung pagkain. Sana naipaliwanag ko o natulungan ko po kayo na kailangan may disiplina tayo pagdating sa mga pagkain ng aso. So ayan po yung ating mga aso. So yung doon naman sa kabila, hindi ko na natanggal agad yung pero naubos naman nila yung kanilang pagkain. So ayan yung mapapansin nyo, ang ating mga aso, pagka maganda ang kanilang health, ayan, pagkatapos kumain yan, mga 5 minutes, 5 to 10 minutes o 10 to 15 minutes din, magbabawas na yan. So yan pero hindi pa yan, bukas pa yan, madaling araw bago makikita nyo, puno na naman dito ng kanilang trap. Kaya masarap talagang alagaan itong ating mga corgi. So malambing, ang cute talaga nila. So meron din pa rin naman ako mga ibang dog dito, Chihuahua, Pomeranian. So mapapanood nyo naman yung video nun doon sa ating isang YouTube channel, ang Pablo's Kennel. So nandoon naman silang lahat. Kaya yung ating mga Chihuahua, ang ating mga Pomeranian. So pwede nyo panoorin doon at subscribe nyo rin po yung ating channel na yon. So maraming salamat sa inyong panonood mga guys, mga kaibigan, at sana huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, ang Corgis Haven, at hit din yung notification bell
para lagi po kayong updated sa ating mga bidyong i-upload. At paki-like and share din para mapanood din ng ating mga kaibigan. And then, kung meron po kayong mga gustong itanong, so just comment below, then sasagutin ko po yan sa abot na ating makakaya kung paano ko pinapractice yung isang bagay. So yun po yung i-share ko sa inyo. So maraming salamat ulit sa inyo mga kaibigan, mga guys. See you on my next video. All goods!